Ito ang dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Kaya sa huli ay nagdesisyon si Tanggol na muling balikan ang kanyang mga kasamahan kahit iba nga ito sa kanilang mga plano. Kaya sa takot na mawala si Tanggol sa kanila ay napilitan na rin sina Boss Divina na sundan sina Tanggol. At dito ay agad na pinaputukan nila Tanggol ang mga nakaharang na pulis kaya agad na nagkaputukan ang dalawang grupo. At dahil nalikuran na nga ni Tanggol, ang karamihan sa mga pulis ay madali na nga lang nilang naubos ang mga bantay. At bago pa nga dumating ang mga dagdag na kalaban, ay dali-dali na silang sumakay sa kanilang mga sasakyan para agad na umalis. At sa pagdating nila Tanggol, ay kitang hindi nga sila makapaniwala nang muntikan na nga silang mahuli. Pero ang di nila alam ay problemado na nga sina Conchita dahil bigo nga silang mapalugi si Colonel Suarez. Kaya nang ibinalita nga nila ang nangyari kay Tanggol ay hindi nga makapaniwala sina Boss Divina na hindi nga lang nila natalo si Colonel Suarez ay napaubos pa nga nila ang puhunan na kanilang hawak. Kaya hinala nga nila Raul ay may pinaplano nga ang dalawa laban sa kanila. Kaya naubos ang pera na kanilang pangpuhunan. Pero agad naman nilang iginiit na sadyang swerte nga lang si Colonel Suarez kaya binalaan sila ni Tanggol. Pag nalaman niyang pinagkakaisahan siya ng dalawa ay sisiguraduhin niya nang hindi na sila sisikatan ng araw. Habang ang grupo naman nila Edwin ay nakabalik na nga sa kanilang hideout. Pero kahit naubos nga nila ang Red Chaser ay bigo naman silang makakuha ng impormasyon tungkol kina Amanda at Primo. Kaya si Edwin ay di maiwasang gisahin si Santino para aminin kung nasaan na nga ang kanyang kapatid na si Tanggol. Pero mariing itinanggi ni Santino na wala nga siyang alam kung nasaan ito. Pero hindi pa rin tumigil si Edwin sa pang-iinis kay Santino. Kaya sa huli ay pinatulan na nga siya nito kung saan agad na sumalo ng 3 suntok sa katawan at sa muka si Edwin. At sa lakas nga nito ay agad rin siyang nawala ng malay. Kaya sa pag-alis ni Santino ay agad nga siyang pinigilan ni Lucio para humingi ng pasensya sa ginawa ni Edwin at ibinigay ang hawak niyang pera. At ganoon din si Kidlat na ibinigay na nga ang kanyang pate sa napagbentahan ng Red Chaser. Kaya umalis nga si Santino na punong-puno ng pera ang kanyang mga kamay. Habang si Roda naman ay nagpapagaling na nga sa ospital nang dumating sina Rigor at Mando kung saan agad na sinumbong ni Roda si Lena ang sumaksak sa kanya. Pero parang hindi pa rin naniniwala si Rigor sa mga binibintang nito. Pero iginit niya na marami nga siyang witness na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi at naikwento rin niya na maaaring may kinalaman nga si Lena sa pagkamatay ni Lolo Noy. Pero kasabay nga nito ang ginagawang pag-iimbestiga ng mga pulis sa kaso ni Lolo Noy kung saan kinausap nga nila sina Marites at Tinding para kunin ang kanilang mga pahayag kung may nakaaway ba si Lolo Noy. Pero agad itong sinagot ni Marites na wala nga siyang kilalang nakaaway nito. Kaya dito na nga natanong ng pulis kung kakilala ba nila si Lena. Kaya agad na nagtaka si Marites kung papaano nga nadamay si Lena sa kaso ni Lolo Noy. Dahil sa totoo lang ay hindi naman nagpang-abot sina Lolo Noy at Lena sa kanilang bahay. Kaya dito na nga sinabi ng pulis na dinala nga sa ospital si Roda. Makaraang pagsasaksakin ni Lena, kaya base sa kanilang investigasyon ay halos magkatugma nga ang sugat na natamo ni Lolo Noy sa mga saksak na ginawa ni Lena kay Roda. Kaya ngayon ay siya ang naging primary suspect sa kaso. Kaya sa pag-alis ng mga pulis ay kitang gulat na gulat pa rin sina Marites at Tinding sa kanilang nalaman at hindi nga makapaniwala na hantong sa ganitong sitwasyon si Lena. Kaya binalaan rin ni Tinding si Marites dahil kung totoo ang mga hinala nila ay binabalikan na nga ni Lena ang mga malalapit sa buhay ni Marites. Kaya kailangan nga nilang magdoble ingat at ganoon din ang iniisip nila Rigor at Mando. Kaya kinakailangan na nga nilang mahuli si Lena. Kaya uuwi muna si Rigor para siguraduhin ang kaligtasan ni Marites habang ipagpapatuloy naman ni Mando ang kanyang pag-iikot. Kaya sa pag-uwi nga nila Marites at Tinding ay kitang kinakabahan na nga si Marites kung anong susunod na gagawin ni Lena sa kanilang pamilya. Pero makalipas nga lang ang ilang minuto ay dumating na nga si Lena sa kanilang barangay kung saan natanong nga niya sa mga tambay sa bilyaran kung dumating na ba si Marites. Kaya nang makita nga nilang may daladalang kutsilyo si Lena ay dali-dali nga silang tumakbo
patawagin si chairman. At dito na nga nagsimulang kumatok si Lena sa harapan ng bahay nila Marites. At narito ang mga dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Tanggol, galit sa ginawa nila Boss Divina. Lena, nilusob na sina Marites. Natunghayan nga nating nagkaroon ng pagkakataong magkausap sina Boss Divina at Tanggol kung saan hindi nga niya matanggap na magagawa nila Boss Divina na iwan ang kanilang mga kasamahan pag nagkakagipitan na. Kaya pinamuka sa kanila ni Tanggol na hindi niya kayang iwan ang kanyang mga kaibigan kahit magkamatayan pa sila. Kaya lalong bumilib si Madonna sa kanya dahil handa nga siyang harapin ang lahat ng kanyang kalaban para sa mga mahal niya sa buhay. Habang si Lena naman ay nilusob na nga ang mag-inang Tinding at Marites at dito ay nagawa ngang harangan ni Tinding si Lena para magawang makatawag ng tulong ni Marites, pero sa kasamaang palad ay nasa Yan ang dapat nating abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Please like and subscribe our channel. Maraming salamat po.